Scorpio, tignan natin kung ano po ang mensahe gabay prediction para sa iyo ngayong 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At kung di po kayo makaresonate dito, as you are watching your sun sign, some of you po kasi yun, or marami sa inyo, sun sign nyo lang yung pinapanood ninyo eh. Try nyo pong tingnan or panoorin yung inyong moon, rising, or Venus sign kasi po pwedeng mas dun po kayo makaresonate. Okay, so bago tayo nagsimula dito sa ating reading, nag-meditate muna po ako at ito yung aking mga na-pick up. Okay, so may gambling. No, hindi ko alam kung kayo ba ay magiging addicted sa sugal or meron sa family members po ninyo. Okay, bakit to lumalabas sa energy nyo? Kasi pwedeng mamroblema po kayo dun sa, yon nga, sa addiction ng isang tao na yon or sa pagsusugal. Affected po kayo. Pwedeng kasi sa inyo siya manghihingi ng pangsugal, ganon. Pero yung iba sa inyo, hindi nyo naman yan tinotolerate eh. Pwede rin kasi na hindi nyo naman alam na yung binibigay nyo pong pera ay sa sugal pala, dinadala. Kasi meron din akong nakita dito or na-pick up na ano eh, someone is not being honest with you regarding sa mga papeles. So baka nagbibigay ka ng pera sa family mo or sa isang tao kasi may pinapaayos kang papeles sa kanya, may pinapakisuyo ka. Meron ka dun para sa papeles talaga ha, na panggastos at meron ka din pong binibigay sa kanya. Parang pakonsuelo mo dun sa tao or bayad mo dun sa tao na inuutusan mo, pinapakisuyuan mo. Pero yun, yung pera na pang, kunwari, mga papeles ay nagagastos din po niya na pang sarili. Yun nga, baka mayroong nagsusugal dito. Tapos, ano pa ba? Ayun, may nakita ko kasi dun sa parang may nagpuputol ng puno. Kaya lang kasi itong mga puno na to, pwedeng nakakasagabal kasi dun sa ipapagawa mo. Pwedeng magpapagawa ka ng bahay, yung iba sa inyo, pwedeng may property na kayo, may property, may lupa kayong binili. Pero ano pa siya, alam mo yung kunwari, matalahib, yung mga ganon. So maraming puno. So, pwedeng ipapa-clean nyo po iyon. Ipapaayos ninyo kasi pwedeng sisimulan nyo na yung project ninyo sa pagpapatayo ng bahay. Or kung hindi man yan bahay, baka resort ngayong taon. Or yung iba din, pwede rin naman po na magpaparenovate kayo ng bahay. Baka yun nga, naging masukal sa po ninyo, sa property ninyo kasi pwedeng hindi nyo siya natitirhan. Hindi nyo naasikaso. Tapos meron din dito magiging adventurous. Either by water man yan, ayan mga sports pagdating sa tubig, or meron po dito mamumundok. Yes, mag-hiking yung iba sa inyo. Tapos meron din akong nakita na makakapasok po sa military or sa PNP or sa police, ganyan po. Tapos meron din dito retirement fund, so pwedeng mayroon dito magre-retire na. Kaya din po marami siguro kayong oras at meron na kayong pera, no? Pagdating dito sa mga ipapagawa po ninyo. So, yun, kung kayo naman ay, yun nga, ito na lang yung pagkakaabalahan ninyo, wag nyo na pong ipaayos sa iba. Kayo na pong kusa or kayo na yung maging hands-on dun sa mga ipapaayos po ninyo. Tapos, meron din pala ako nakita dito sa salinan po ng dugo. Either may nagpapadialysis dito or kayo po yung magdo-donate ng dugo. Pwede rin naman po yun. Basta more on about sa dugo yung nakita ko dito. Ano pa ba? So, yun lang po yung na-pick up ko throughout my meditation para sa inyo, Scorpio. At ngayon naman po mag-proceed na po tayo sa reading mo. Check po natin yung energy. Pero bago yan, shuffle muna natin yung ating cards para naman po mawala yung mga negativities na nakakapit dito. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Messages, please, Spirit Guide for Scorpio. 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 Your energy, overall energy ngayong 2025. So, we have 8 of Cups. We have the Hanged Man. So, medyo nahihiya pa yung iba sa inyo dito eh. Yes nga po, meron kayo talaga dito na mga
sabihin natin mga kailangan nyong gawin na paano ko ba siya sasabihin? Nahihiya yung iba sa inyo kasi pwedeng sabihin natin, meron naman kayong pera para iutos yung isang bagay. Hindi pong ganun ba? Siguro nasanay din yung mga tao sa paligid ninyo na kayo po ay laging nakikisuyo at pag nakisuyo kayo ay may bibigay kayo. Kaya lang kasi parang iba na ngayong year na to, ano? Kailangan nyo po talaga is magkaroon ng lakas ng loob para ayusin yung mga dapat ninyong ayusin. Sabi ko nga kailangan nyo maging hands-on dito. Kayo na po yung lumakad ng mga gagawin ninyo. Medyo may delay lang dito. Siguro pwedeng makailang balik po kayo doon, no, doon sa inaayos ninyo. Pero worth it naman siya. Tsaka yun pa, walang magtatampo sa inyo. Hindi ba? At hindi kayo maloloko. Mas mababa yung chance. Tignan natin. Ano pa yung mensahe for you? Mensahe pa po natin for Scorpio. Okay. So, yun nga. Ito, yung sarili mo. Yung reputation mo. Ingatan mo talaga siya. Kasi pwedeng may mga magmansya, no? May mag-stain ng iyo pong reputation or ng family po ninyo. Yun nga, 'di ba meron na akong nakita sa aking meditation or narinig, pwedeng narinig, nakita about sa gambling. So, pwedeng masira yung family nyo, masira yung pangalan nyo because of mga utang. Yan, because of sugal. Kaya, kung mayroon dito, meron kayong need ipa-rehab kasi feeling nyo addicted na siya sa pagsusugal, gawin nyo po. Hindi lang naman dahil sa pangalan ninyo na gusto nyong maging malinis, no, or hindi mabahiran ng kung ano man, kung hindi po, pati na rin yung tao na yon na gusto nyong tulungan, a family member. We have, as a life or death issue. Getting and using power. Use other people's resources. Ito yun. Pag may pinagkatiwalaan ka, pwedeng lahat nung, diba, meron din tayo na pick up dito na retirement funds. So, pwedeng lahat ng, sabi natin, hindi lang yung retirement funds, lahat nung naipon mo, pwedeng gastusin ng taong to. Diba? Yung para ka na rin niyang pinatay kasi, yung lahat ng pinaghirapan mo, even properties mo, pera, cash, pwedeng kuhanin niya sa'yo. Pwedeng nakawin sa'yo ng tao. Sino nga yun? Pwedeng yung addicted po sa sugal. Kasi hindi na sila, wala na silang control, di ba? Pag hindi sila nakapagsugal, iba na ang ugali nila. Kaya hanggat maaga, kung meron may nagsusugal dito, anuhin nyo po talaga yun. Or kung kayo man yan, tumigil na kayo. Kasi pwedeng maubos talaga lahat ng pinaghirapan ninyo. Yan po ay warning sa inyo ni universe. Kung hindi man kayo nagsusugal, pwede nga na kakilala po ninyo, malapit talaga sa inyo, family members ninyo, na need nyo pong suhituhin. Tignan natin. Ano ba yung issues na paparating sa life mo? Actually, ito, pwedeng maging issue talaga yan, ano. Check natin. The Emperor. Meron dito parang sisisihin ka because of responsibilities. Ayan po. So, merong mga tao dito na kahit hindi mo naman obligasyon, pwedeng pinapaobliga or papaobliga nila sa'yo ngayon. Tapos ikaw dito kasi pwedeng magtatanggi ka. Okay, pwedeng wala kang gagawin. Kasi nakikita ko rin dito, you are protecting your peace. Your peace of mind. Your peaceful life. Sagittarius tuloy. Scorpio. Okay? So, ayan, no. May issues talaga dito. And yung iba po sa inyo, mapipilitan kayo ditong umalis. Kaya nga, diba, sabi ko din kanina, pwedeng may property kayo, may lupa kayo, or bahay na hindi nyo po natitirhan. So, pwedeng matirhan nyo yun ngayong ano na to, ngayong taon na to. Pwedeng ipapaayos nyo po talaga yun kasi doon, malayo kayo sa family ninyo, malayo kayo sa mga iskandalo, malayo sa mga chismis. So, ayan po. Mag-aal sa balutan yung iba sa inyo. Parang meron dito, hindi nyo matitake talaga yung negativities. Kung hindi naman po, ayun kasi pwedeng wala naman kayong property, hindi ba? Wala kayong sariling space. Pwede po na kayo ay uupa. So, ayun, pwedeng may issue dito sa family, sa bahay, na mapipilitan po kayong umalis. Pagbabago, we have Knight of Cups. Meron dito naman magbababa ng pride, no? Makikita mo parang, parang nagbabago yung person na to. Dati, pag nag-aaway kayo, ang taas-taas ng pride. Pero tingnan natin ha,
Two of Wands. Okay, so meron pong tao dito na ipapakita niya na yung pagiging vulnerable niya. Na hindi ka pala niya kayang mawala sa life niya. Meron naman po talaga, pagbabago talaga to. Pagbabago to ng isang tao. Five of Pentacles, and isa pa, kasi yung tao na yan, pwedeng nasanay mo rin yan. So, parang 50-50 ano. Totoo na hindi kanya kayang mawala sa life niya, pero hindi rin niya kayang mawala yung kaya mong ibigay sa kanya. So, yung nabe-benefit niya sa'yo, ganun. So, pag-isipan mo tong mabuti kung papatulan mo ba yung pagbabago ng isang tao na to. Tingnan natin, okay, mga bagay na pwede mong i-explore. We have 8 of Swords. Okay, so need mo talagang kilalanin yung sarili mo dito. Marami ka pang skills, marami ka pang kayang gawin, Scorpio, na pwedeng hindi mo na pagtutuunan ng pansin. The Hierophant. Meron din po dito, I don't know kung meron dito, magte-take kayo ng exam, ayan. Pwedeng may mas madaling or hindi naman shortcut, pero mas madaling paraan para matandaan nyo po yung mga nireview ninyo. Ayan, so pwedeng maano mo yan, ma-discover mo yan ngayon. King of Pentacles. Okay. Pwede rin may organization ka dito na sasalihan, nasasamahan, na ayan po, pwedeng makadiscover ka dito ng pagkakakitaan. More on, paano ba to? Apprenticeship, mga ganyan. Pwedeng magkaroon ka ng mentor dito. So, malalabas mo talaga yung skills mo. Sabi nga, diba, pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo, this energy, the self. Pagandahin mo palalo yung status ng life mo. And marami ding ditong tao na titingala sa'yo. Yes, may inspire sila sa'yo. Tingnan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa spiritual gifts mo. Ayan, ito pa, isa to sa pwede mong i-explore ngayong taon. Baka mas magkaroon kayo kasi ng time. Tingnan natin, okay? Spirit guide, mensahe po natin. Ano po yung spiritual gifts na pwedeng ma-enhance, pwedeng malaman, matutunan, or i-practice, bigyan ng atensyon ni Scorpio. We have cartomancy. So, yung iba po sa inyo, kaya nyo magbasa ng hindi siya tarot, pero more on about, ano po yan, mga playing cards. Alam niyo yun, yung may mga diamonds, Queen of Hearts, ano pa, King of Spades, yung mga ganon. So, mas mapipick up nyo po yun. Mas makakakuha kayo ng mensahe. Try nyo po. Ayun. Di ba may nagsusugal lang din naman dito, yung iba po sa inyo, hindi naman lahat sa inyo. So, yun po. Pwedeng, di ba, instead na pagsusugal lang yung ano nyo dito, ayan, try nyo pong mag-read through cartomancy. Through playing cards. Kuha pa tayo. 3 pa. We have aromatherapy. So, meron ba dito ay, magaling kayong magmasahe? You're being called to explore essential oil therapies to help improve emotional and physical pala well-being. Ayan, crystal healing. You're being called to explore crystal healing so you can work with the stones to boost and awaken your intuitive gifts. Ayan, meron tayong mga crystals dito. So, pwede po talaga yung makatulong sa inyo. Ayan, to protect your energy. Pwede rin makahelp kayo with other people. Pero ito lang, Scorpio, pag may nagregalo sa inyo ng mga ganyan, huwag nyong tatanggapin. Kasi di nyo alam kung saan galing or ano yung intensyon ng tao na nagbigay sa inyo. Mas okay pa na bumili kayo ng mga crystals kesa po may magregalo sa inyo. So, ayan ha, tip ko yan sa inyo.
astral travels. Kasi baka mamaya may makaalam dito na mahilig kunwari kayo sa crystals or na-fascinate kayo sa mga ganyan. So, baka meron dito maisipan niya regaluhan kayo. Ganon. So, astral travels. You're being called to communicate with spirits, entities, and guides in the astral realms to retrieve and share the message. Ayan po. Some of you through astral travels is ma-meet po ninyo yung inyong mga guides. Meron dito. And marami kayong mga mensahe na makukuha. Kaya lang, pag-aralan nyo to kung gagawin ninyo, mas maganda kung may mentor kayo kasi po merong ilan ay hindi na talaga nakakabalik. Nauunahan sila ng ibang spirit. Kaya po, di ba, bago kayo magpunta dyan, bago kayo masyadong mag-curious, mas maganda kung mayroon pong magtuturo sa inyo, may mag-guide sa inyo. Minsan kasi kulang din yung yung information na binibigay sa internet, 'di ba? Kaya mag-iingat kayo. Pero meron dito kaya nyong mag-astral travels. Okay, so yan po yung mga pwede ninyong i-explore ngayong taon. Hindi lang ngayong taon, pero pwedeng mas mabigyan po ninyo ng atensyon ngayon. Check naman natin mental, physical, and emotional health. Kamusta po ang mental health ni Scorpio? Nine of Swords. Medyo bothered kayo dito, oh. May mga tao lang talaga dito na magbibigay ng problem sa inyo. Pero kayang-kaya nyo naman silang ikat sa life ninyo. Kaya ngayong iba, diba, may pag-alis dito. Meron kayo talagang pag-alis na kailangan gawin. Actually, yung iba din sa inyo dito, pwedeng nakakaranas kayo ng depression. Baka kasi kayo naman yung nalulung saan? Sa sugal. Yung tipong ganun. So, mahirap sabihin na i-help nyo yung sarili ninyo. Kasi kung depressed na kayo, diba? Kaya ngayon pa lang ha, sa mga nagsusugal dyan or meron kayong bisyo, tigilan nyo na po yan. Kasi wala talagang maidudulot sa inyong maganda yan. Hindi lang sa inyo, even sa family. Even sa mga nakapaligid po sa inyo. Hindi okay yung nyo dito yung mental health nyo. Nag-overthink yung iba sa inyo. It's either hindi naman nga kayo yung may problema dito, pero may mga nagbibigay naman ng problema sa inyo. Cut nyo na yung ties ninyo with them kapag ganyan. Kasi para nga po yan sa mental health ninyo. Physical health naman, we have 6 of Wands. We have the Tower. Okay, meron po dito. Parang sinasabi kasi dito, wag kayo masyadong maging kampante. So, pwedeng meron nga dito ay gumaling na kayo, naka-recover na kayo. Tapos, anong gagawin nyo? Balik na naman ba kayo sa dati nyong mga gawain, sa dati ninyong mga kinakain? So, wag po ganun. Maintain nyo po kung ano yung kailangan talaga, no? Para ma-maintain ninyo yung inyong kalusugan. Sundin nyo po yung payo sa inyo ng inyong mga doctors. Meron naman talaga makaka-recover dito. Pero kasi may energy rin po na pwedeng bumalik siya. Check natin. Pagdating naman sa emotional health, we have 7 of Wands. Ayan, kailangan nyo talagang magbatigas. Scorpio, yun yung sinasabi sa inyo. Kasi kung magiging soft kayo dito, ayan, affected po yung inyong talagang mental health. May mga tao dito na kung ano-ano yung sasabihin sa inyo, sisisihin kayo, ganyan. Pero tiwala ka lang sa sarili mo. Okay? So, okay naman yung emotional health dito. Actually, mas kailangan mo talaga mag-focus sa sarili mo. Kung may marinig ka man dito na sinasabi yung ibang tao, hayaan mo sila. Basta ikaw focus ka sa sarili mo para ma-heal mo rin yung iyong mental health. Para hindi ka masyadong mag-overthink. Yes, para hindi ka masyadong mag-overthink, kailangan mo pong tigasan yung puso mo. Yan talaga ang kailangan mong gawin. Okay, so punta na po tayo sa ibang aspect ng iyong reading. Kuhanin lang muna po natin ito para mas makita nyo po yung ibang mga cards natin. Check natin, Scorpio. Ano pa yung mensahe for you? Okay. Alisin na natin. Sa family at saka home matters naman, tingnan natin. So actually parang pinapakita na siya kanina, but let's see. Baka ibang energy naman yung ma-pick up natin, hindi ba? Baka mas positive.
Four of Wands. Tingnan natin. So, iba nga sa inyo, pwedeng may papaayos talaga kayong properties. Lupa, ayan po. We have Knight of Pentacles. Parang same lang din yung energy. Gusto niyo ng peace of mind. Gusto niyo ng katahimikan nga, peace of mind. Gusto niyo ng bagong environment. Ayan. Gusto niyo ng pagbabago. Pwede ngang may iiwan talaga kayo dito. Alam mo yun, kahit yung iba sa inyo, kahit na mabigat sa loob po ninyo, meron kayong mga kailangan, kailangan na family members na bigyan ng leksyon. Kasi parang iniisip lagi nila, nandyan naman si Scorpio, lagi tayong sasaluhin ni Scorpio. Ganon. May mga nasanay po dito, may mga na-spoiled po kayo. And ngayon, ayan, hindi nyo na sila pagbibigyan. 50-50 naman yung energy. Meron dyan makakatanggap nung gagawin mo. Meron naman dyan magagalit sa'yo. Tignan natin pagdating naman po sa friends. We have Two of Swords. Meron tayo ditong Five of Swords. Tingnan mo. May kaibigan ka dito na hindi mo na siya kailangan, na hindi mo na dapat talaga siya pagkatiwalaan. Pwedeng niloko ka na niya once. Huwag mo na pong pagbibigyan, nalokohin ka pa ulit ng taong to. Huwag mo nang hahayaan. What I mean, na lokohin ka pa ulit ng taong to. Kasi pag ito, yan, siguro siya yung kung hindi family members yung pinagkakatiwalaan mo or pinapakisuyuan mo pagdating dun sa mga papers, could be a friend. At pwedeng yun nga, lolokohin ka nito. 'Di ba? Sasakit lang yung ulo mo. Kaya wag kang magbulag-bulagan. Or kung may nafi-feel ka na, pwede naman wala pa tong ginagawa, no? Na aware ka. Oo, ginagawa masama sa'yo na aware ka. Pero yun nga, pwedeng yung intuition mo may sinasabi na tells you something. Pero hindi mo pinag-aaksayahan ng oras, na hindi mo binibigyan ng atensyon. So, bigyan mo po ng atensyon. Kung ano man yung nafi-feel mo dito na something of dito sa friend mo na to. Sa punta muna tayo sa work energy. Work environment po ngayong taon. King of Wands. The Moon. So, nakikita ko dito, ayan po, lahat ng trabaho mo tapos. From start to finish. Walang tapon. Maganda po yung energy dito pagdating sa trabaho. Actually, parang pinag-uusapan ka rin dito. Not because may mali kang nagawa, kung hindi, ang dami mong nagawa para dito sa trabaho. We have the will. Pwedeng may promotion po sa inyo dito ngayong taon. Tingnan naman natin yung mga co-workers mo. Kamusta? The Magician. Ayan. Idol ka nga ng mga co-workers mo dito, Scorpio. Marami nga dito tumitingala sa'yo. Pero mag-ingat ka rin ha, kasi baka may mainggit sa'yo dito, may gawin. Ayan, Seven of Swords. Ito yung tao na pwede kasi reverse yung gamitin niya na energy. O, yung ipakita niya ba sa'yo, pwedeng talkative to pag kausap ka. Pero pwede rin naman na umiiwas sa'yo lagi yung tao na to. Okay. Ayaw kanyang makaka one-on-one. Okay, yung makakausap ka ba niya one-on-one, face-to-face, ayaw niya ng ganyan. Okay lang na makausap mo siya basta meron kayong ibang mga kasama. Tignan mo kung sino yung umiiwas sa'yo dito. Yan, naiinggit po yan sa'yo. Tignan natin. Sa mga nagdadalawang isip, dapat ka pa bang magstay o dapat na bang mag-let go? Page of Pentacles. We have the Chariot. Okay, so meron pa naman pong pinapakita na growth dito sa current work mo. Okay, so para po dyan sa mga, sa mga nagdadalawang isip, magstay muna po kayo. Kasi pwedeng dito nyo sa trabaho na to makuha or makamit yung stability. Hindi siya sa ibang trabaho. Ayan po. Madami pa kayong, sabihin natin, medyo madami pa kayong kakainin na bigas dito sa current work na ito. At di naman kayo mabibigo dito sa current work nyo. Sa mga may naayos na papers, visa, exam, magagrant ba yan? Ma-approve ba? Makakapasa ba kayo? Tingnan natin. Loans. Seven of Cups. Medyo naguguluhan kayo dito. Shattered yung nyo yung energy nyo. Kaya kailangan nyo talagang ayusin yung mental health ninyo. Ayan. Or kung feeling mo, yung emotional health mo yung di okay, ayusin mo muna yung emotional health mo, tsaka ka pumunta sa mental health. Page of Swords.
Mukhang hindi lang to isang take. Yung iba sa inyo kung mag-e-exam kayo or kung magpapasa kayo ng mga documents, kung ano man yan, hindi lang isang take nakikita ko dito. Ayan o. So, mag-focus kayo. Alisin nyo lahat ng distraction. No, kapag kayo ay may interview about your visa, about kung nag-a-apply man yung iba sa inyo ng trabaho or may exam po kayo. Alisin nyo lahat nung negative energies. Alisin nyo lahat ng distraction. Kasi po, napakalaki ng chance dito, na hindi lang isang take yan. Hindi lang isang pagpapasa ng papers ang mangyari. Kapag super gulo po ng isipan ninyo. Parang swerte nyo na lang dito pag nag-grant yan or nakapasa kayo kahit na ang dami-dami nyong iniisip kahit wala kayo sa focus. Check naman natin sa business. Sa business naman po, Spirit Guide, we have 4 of Cups. Ito yung energy pagdating sa business. Overall energy ngayong taon. 6 of Cups. Okay. Parang meron kayong gustong ibalik. Ayan po. Hindi kayo satisfied sa parang nangyayari or mangyayari ngayong taon at meron kayong gustong ibalik dito. Pwedeng produkto yan, pwedeng staff, or pwedeng gusto nyong bumalik sa dating lugar kasi baka may lumipat dito. Dating lugar ng business ninyo. So, yun. Parang may mga pagsisisi kayo dito. Ayun, nakatingin kayo sa past Parang sa halip tayo, appreciate ninyo kung ano yung nangyayari sa business ninyo ngayon or ito yung pagtuunan nyo ng pansin, ito yung gawa nyo ng solusyon, bumabalik kayo sa past. Tingnan natin, okay. Kamusta yung overall sales? 9 of Wands. Parang medyo may struggle talaga kayo dito ngayong taon. Pagdating sa sales. 6 of Pentacles. Kailangan nyo maging maingat. Kailangan maging strict kayo dito. Ayan po. Siguro wag muna kayong magpautang ngayong taon na to. As much as possible. Kahit kakilala nyo na, kahit matagal nyo ng suki. Ang sabihin mo na lang, pag pinautang kita, hindi iikot yung puhunan ko. Tenga ang aking puhunan. Yun yung sabihin nyo. Tignan natin sa mga naluluging business. Okay, kung dapat ka pa bang kumapit this year, pagpatuloy mo pa ba or mag-let go ka na? Ace of Cups. 9 of Pentacles. Marami nga po dito yung naluging business ng 2024, okay? Yung talagang parang naghihikahos yung business ninyo. Pwede ngayong 2025 dito po kayo makabawi. Ayan mas fulfilled kayo ngayon. So, ayan po, makakabawi din po kayo. Makabawi po kayo ngayong taon na to kaya wag nyo munang ile-let go yung business po ninyo. So, tignan naman natin pagdating naman po sa love life pero tanggalin muna natin yung mga cards natin. Wag po kayong susuko agad-agad. Itong 2025, makakabawi na kayo. Kaya dun po sa mga may iniisip pa regarding past pagdating sa inyong business, let go nyo na po yung past na yan at mag-focus kayo dito sa present moment ninyo. Para magawa nyo ng solusyon kung ano man yung mga problems sa business. Check natin sa love life. Okay, mensahe pagdating sa love life. Spirit guide ni Scorpio. Mensahe po pagdating sa love life ni Scorpio. Ano bang masasabi? Attraction. You are attracting the right person at the right time into your life. Sa mga single dyan. Ayan daw, pwede nyong ma-attract ngayong taon na to ha. Yung taong para sa inyo, yung true love ninyo. But let's see, unexpected joys. Wow. Life's surprises or gifts. Opening doors to unforeseen adventures. Diba sabi ko sa inyo, mayroon dito magiging adventurous kayo ngayong taon na to. So, hindi lang pala yan pagdating sa hiking, pagdating sa mga sports, pwede rin pagdating sa love life. Okay, so parang ganito, yung iba sa inyo, mag-e-enjoy lang kayo. Diba? Parang pupunta lang kayo sa isang party, pupunta lang kayo sa isang place para mag-enjoy. Pero pwedeng doon yung ma-meet yung taong para sa inyo. Wala kayong expectations, no? Pero pwedeng yun po yung mangyari. Maganda yung energy. Tignan natin kung meron ditong mag-ex na magkakabalikan. Spirit guide. May mag-ex po ba dito? Ex-BF, ex-GF, ex-hubby, ex-wife, XMU, yan, hindi pa nagkaroon ng label. Tignan natin Scorpio kung magkakabalikan. May chance pa ba kayo nung taong to? This year? 10 of Swords. 5 of Wands. Actually, wala na.
Tsaka yung tao na to, ayan, parang may iba na rin kasi siyang nagugustuhan or pinopormahan. Wag na po. Wag nyo nang i-entertain yung tao na yun kung babalik man yan sa inyo. Kasi, di ba sabi ko, pwedeng meron siyang ibang nagugustuhan. Baka hindi siya gusto ng tao na yun. At meron na siyang ibang pinopormahan, pwedeng binasted siya. Tapos babalik sa inyo. Wag na po. No? Ipag-pray nyo na lang yung tao na para sa inyo talaga. Tingnan natin sa mga mag-BFGF po. Kamusta ang year na ito? Ten of Pentacles. Meron dito ha, kung di pa kayo pinapakilala sa parents, sa family, sa friends, pwede ngayong year po na to ipakilala na kayo ng person mo. Pero medyo may pagdadalawang isip pa rin siya. Or maybe may mga conflicts sa time ninyo. Pero, pinapakita naman po dito, ano, na seryoso itong person mo sa'yo. So, pwedeng magle-level up na ang inyong relationship. Sa mga mag-asawa naman po, we have King of Cups. We have the World. Meron tayong Four of Pentacles. So, parang lahat po, ano, lahat ng kaya talaga ng asawa mo. Yan, kaya niyang ibigay sa inyo. Kaya niyang iparanas sa inyo. Ipaparanas niya po yan sa inyo. Ay, may mga good things lang to, ha. Ayan. Meron din dito, kung magta-travel po kayo, pwedeng pinag-iipunan na yan ng asawa mo. Pwedeng travel yan, hindi lang naman sa, ano ha, sa labas ng bansa, kundi pwede rin po dito sa loob ng bansa natin. Happiness ang mararamdaman nyo po dito. Parang alam mo yung kumpleto na po kayo. Marami dito, Scorpio, feeling mo wala ka nang mahihiling pa. Kasi good provider, kayo parehas ng asawa mo pagdating dito sa family po ninyo. Hindi man siguro sobrang rangya ng buhay ninyo, pero yung mga, sabi natin, mga basic needs, hindi kayo pinagkakita ng mga basic needs. Minsan nga nagkakaluho pa kayo dito. Tignan natin sa mga single, Ace of Wands. Ayan, sa mga single natin dito, pwedeng magkaroon na po kayo ng relationship. Scorpio, ayan o. Pwedeng may mamit nga kayo dito once, tapos hindi na kayo mawala sa isipan ng tao na yon. Tignan natin, pagdating po sa mga single mom at single dad, we have the High Priestess. Okay, sinasabihan kayo dito maging matalino po kayo. No, yung piliin nyo daw po yung makakatulong talaga sa inyo financially. Yung may sense of responsibility. Yung mature enough, no, para tanggapin po, hindi lang kayo, pati yung anak po ninyo, kung mayroon. Kasi 'di ba package naman talaga kayo, Scorpio. Hindi pwede na ikaw lang yung tanggapin ng person na to. Dapat pati yung mga anak mo or anak mo. Pag hindi, kahit good provider pa yan, X na yan. No, maging matalino ka daw dito. Sa mga single mom at single dad yan. Sa mga byudo at byuda naman po. Six of Swords. Ito mga single to. Kuha tayo ng isa pa. Okay. Sige, na-gets ko na. Meron dito, no, mga single to eh. Parang kayo yung iiwas dito sa taong to. Ang mga byudo pala to. Mga byudo at byuda na single. Alam mo yung masaya kayo dun sa feeling ng tao. Magiging masaya kayo ha. Maganda yung energy na binibigay sa'yo ng tao na yon, pero parang nagdadalawang isip ka kung tatanggapin mo ba. Tapos pwedeng maiisip mo, ay hindi ko na lang tatanggapin yung relationship na ino-offer sa akin ng taong to. Lalayo po yung iba sa inyo. So parang maduduwag kayo dito, ganun. Check natin sa mga sa mga byuda at byudo po na may karelasyon. The Fool. Tignan natin ha. The Sun. Okay. Sa umpisa, pwedeng ano lang yan eh, yung person mo. Hindi talaga siya, sabihin natin, yung hindi talaga siya pang matagalan, pero alam mo na full po yan sa'yo talaga. Hindi, gusto ka naman niya syempre nung pinatulan ka nung tao na yan, nung naging kayo. Pero wala sa isipan niya na magtatagal kayo, ganyan. So parang ano siya eh, nag-take siya ng risk. Yan, tas yung, ayaw na niyang umalis. Maganda naman po yung pinapakita ditong energy pagdating sa relationship ninyo. Nagkakaintindihan po talaga kayo. At nakikita ko rin dito na mahal ka ng taong yan. At ito naman po yung lucky numbers mo. We have number 6, 21, 10, 50, 38, and 4. 6, 21, 10, 50, 38, 4. Ang lucky color mo po ay yellow and red. At ang lucky days mo po ay
Monday and Tuesday. At ang lucky month mo, Scorpio, ay April and October. So, ayan lang po. Maraming salamat. And, yun nga po, kung di kayo naka-resonate dito or feeling mo hindi connected sa'yo yung mensahe, try mo pong panoorin yung iyong other signs, okay? At siksik, liglig at umaapaw na blessings po ang paparating para sa inyo ngayong 2025. Claim nyo na po yung mga positive energies dito sa reading natin. At yun, yung iba naman, sabi natin, yung something negative is gawin nyo lang po yung guidance, no? Para hindi po kayo mapahamak. Yan lamang po. And again, more blessings to come ngayong 2025.